nung pinapanood namin kayo kahapon tungkol sa mga, may binabanggit kayo mga batas. Isip-isipin niyo may batas pala at forever nang nandidiyan. Apparently, hindi po ipinatutupad. Hindi pinatutupad at walang pakialam. Walang pakialam yung mga tao. So, kailangan itupad na natin yan kasi alam nyo, magaling na yung police natin. Mataas ang trust rating nila. But we have to bring it even higher to make the street safer. Kasi sa dulo ng lahat, ang experience ng crime naman, paglabas mo ng bahay. Bihira na yung akyat bahay gang ngayon eh. Pero pag nasa labas ka, you don't feel safe kasi nga may mga tao sa lansangan na paloko-loko. Lalo na yung mga gang-gang na yan, mga rugby boys. Diba? Pag makita mo, ayun yung makukulit sa kalye. Ayun yung mga, yun yung babasain ng windshield mo. Sabihin mo punasan. Kung di mo punasan, susuntokin yung windshield mo. Nangaharas doon. Ito, bawal na namin lahat yan. Yung pong mga, na-imagine ko yung mga anak natin, lalo kung babae, inabot ng gabi sa kalsada, uuwi, maglalakad sa kalye, tapos biglang madadaanan niya mga yan, babastusin. Tama kayo eh. Lahat ng mga kalokohan, kapag yung pa namang mga tao, ang babait sa pagka-sober, pero pag nakainom, tumatapang, lahat ng klase ng kabastusan ay lumalabas sa bibig. Lahat na. Lalo na kung masikip ang lugar. Marami mga lugar dito sa Metro Manila. Kung masikip dyan, pauwi. Nakaharang na sila kalahati ng kalye. Dadaan sila. Mapipilitin sila dumaan sa tapat. Okay, so itong utos ninyo, itong order ninyo, hindi lang sa mga main roads, sa mga pangunahing lansangan, kundi kahit sa mga iski-iskinita. Kahit iskinita, bawal na. Dapat tigil na yan. Diba? Ang iniiwasan naman natin, number 1, siyempre yung harassment. Number 2, yung basagulo. Ako dyan sa Cavite, dyan kami natuto eh. Puro yung binawal namin ng inuman sa kalsada. Bumaba ang crime rate namin yung mga physical injuries. Kasi nga, dyan ang basagulo eh. Dito, importante at malaking papel dito, barangay, Secretary. Barangay talaga, yung mga barangay tanod talaga.